araw po muli mga boss, mga sir, mga master. So, ito na naman po tayo sa ating talakayan, sa ating palitan ng kuro-kuro. So, sige lang mga nakaraan ng mga ilang video patungkol sa mga ginagawang project. So, yan mga sir, balik na naman tayo dito sa ating pag-aaralan at dito sa ating talakayan. So, palitan ulit tayo ng kuro-kuro at sa ating mga sabihin na natin, nalalaman natin sa ating araw-araw na trabaho. So, dito mga boss, mga sir, ay tatalakayin na naman ulit natin ang ating compressor. So, manakaraan pinalakay natin ano ba yung mga ori, yung mga compressor na pang-freon na ginagamit natin sa ating system, sa mga refrigeration system natin. So, yun ang ating pinalakay yung nakaraan, yung mga klase o different kind of compressor, refrigeration compressor. So, yung ating pinalakay yung nakaraan mga boss. So, ngayon ay talakayan na naman natin yung ating pagtatalunan, ang ating pagdidiskusyonan, ang ating pagpapalitan ng kuro-kuro. So, dito balik ulit tayo sa ating mga compressor. So, recap ko lang yung mga natapak natin nakaraan. So, ito yung mga scroll compressor. So, ito yung sila. So, ito yung mga klase ng mga scroll compressor na tawag. Then, mga semi-hermetic compressor. So, ito yun. Semi-hermetic compressor yan. Yan. So, marami pang mga klase ng mga semi-hermetic compressor mga boss. Hindi lang ito. Meron mga Copeland, meron mga Hitachi, Mitsubishi na compressor na semi-hermetic. So, marami din silang klase. Then dito yung mga screw compressor. Sa mga screw compressor naman boss, marami din itong klase. So, ito yung mga ilan lang ng mga screw compressor na nandito. Yan yung ating mga rotary. So, yan. Ito yung mga common ito sa mga nag-install ng ating mga madalas nag-install ng ating mga gamit sa bahay. So, ito. Nagagamit ito yung mga rotary na to. At saka yung sa mga freezer, mga ating mga refrigerator ito. So, at saka freezer, mga piston compressor. So, yun yan. Yan sila mga boss. Ngayon, ang pag-uusapan natin mga boss, at mag-iiwan ako ng kaunting katanungan at pagdidibatihan kung sakali man or magpapalitan tayo ng mga kuro-kuro ay madali lang mga boss, mga sir. So ito, hindi natin masyadong pahabain. Kung sakali mang mga boss magustuhan nyo itong ating ginagawang talakayan, papalitan ng kuro-kuro, so pwede po kayo mag-comment, paki-share na rin po, paki-like sa rin po sa aming mga video para po makarating doon sa mas nakakaraming mga katulad nating technician na hindi pa masyadong familiar sa ganitong larangan. At the same time, makatulong na rin tayo paunti-unti. Hindi naman natin sinasabing natutulungan natin sila ng biglaan. So, parehas din sa atin ng mga nag-aaral, unti-unti din tayong nakakapulot ng mga kaunting kalaman para din sa ganon ay matuto din sila. At hindi naman natin sinasabi na ipuhos yung kanyang kalaman. So, maski paunti-unti lang, paunti-unti lang mga boss, mga sir. Huwag na natin ipagdamot yung ating mga tunan kasi marami talaga yung magagaling na talaga sa, sa refrigeration, sa ganitong larangan. Marami na yung mga technician na magagaling. At di naman to tumitigil din yung mga natin, yung mga gumagawa ng mga ganitong mga makina kasi taon-taon din naman may mga lumalabas sa mga bagong design, mga bagong unit. So hindi rin tayo maubusan ng pag-aaralan. So tuloy-tuloy din lang kumbaga sa yung motto namin is continuous learning po tayo. So hindi tayo nag-i-stop doon sa kung ano yung nakikita natin, kung ano na yung natutunan natin. So tuloy-tuloy din tayo nag-aaral sa mga makina na bahagi rin ng ating nagtatrabahoan, especially dito sa mga compressor ng ating refrigeration. So dito mga boss,
ay ang iiwanan ko lang katanungan ay ito siguro familiar na ito doon sa mga araw-araw na gumagawa sa labas. So mga nagkakabit na mga ating mga pampalamig sa bahay. So siguro familiar sila dito. So ang katanungan na iiwanan ko, alin sa mga ito sa mga pinakita kong compressor ang madalas na ginagamit natin sa ating mga air conditioning system. So ang tanong, alin sa mga pinakita kong compressor ang madalas na ginagamit ng pag-install sa mga air conditioning natin sa ating mga household, sa mga bahay natin, sa mga offices. So alin dito yung mga madalas na ginagamit or naka-built in dun sa ating mga unit na mga air conditioning. So ito ba ay scroll compressor? Ito ba ay semi-hermetic compressor? Or ito ba ay mga screw compressor? Or ito ba ay mga rotary compressor? Or mga piston compressor na ginagamit ng ating mga air conditioning unit? So yun po ang iwanan kong katanungan, mga boss, mga sir. Alin sa mga pinakita kong mga klase ng compressor ang madalas na ginagamit sa air conditioning unit natin sa ating mga bahay? So pakisagot na lang po, mga boss, kung sakaling hindi kayo napapagod, para katuwaan lang din. At at least pagkatapos ng maghapong trabaho, magtatanggal din tayo ng accounting stress para malibang din ang ating isip, tanggal na natin mga stress. So yun, mga boss, kung po yung ating iwan ng tanong. So hanggang dito po muna, mga boss, at sa susunod na mga video, antabayanan nyo, lalayo tayo doon sa ating mga makina naman na pang-ammonia. So yun na susunod nating ano yung mga compressor na mga pang-ammonia. So yun, mga boss, ito yung puro pang freon. So yung iniiwanan kong katanungan ay ano ba yung madalas na ginagamit ng mga ating air conditioning unit? Ano bang klase ng compressor ang madalas na ginagamit po? So yun po, at pakisagot na lang po kung sakaling hindi man kayo napapagod, or pakilike rin po kung sakali, o pakishare para doon sa mas nakakarami po, para matulungan nyo rin po ako para pagdating ng araw din po. So pinangangako ko sa inyo, kung sakali man susertein tayo sa ganitong pagpa-vlog, ay makatulong din naman po ako sa inyo, and vice versa. So yun, maraming salamat po, mga sir at mga boss, at hanggang dito po muna ang aking video. So pakitiknot na lang po doon sa aking huling katanungan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat, magandang araw, God bless po sa ating lahat. Maraming pong salamat, bye bye.